Magandang araw mga katulong. So actually ngayong araw is Linggo, off day ng katulong nyo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga batas na ginagawa ng katulong nyo bago yan umalis ng bahay. So actually before makapaglaba yung katulong nyo dyan, of course nakapagluto na yan ng breakfast ng amo niya, nakapag-prepare ng lunch na babaonin niya sa labas, and then of course nakakain na yan ng breakfast yung amo ko, nakapaglinis o nakapaghugas ng mga pinagkainan ng amo niya yung katulong nyo eh. And of course mga katulong, kailangan rin din natin i-prepare yung mga kailangan yung bilhin papunta sa trabaho niya, kagaya ng ID, mga files, with tissue, payong, tubig, o mga ano-ano pa dyan na mga kailangan niya dahil papunta sa trabaho niya. Ako talaga yung nag-prepare para sa kanya para ready to go na lang yung amo ko ba ready to go. So, pagkaalis ng amo ko mga katulong, saka pa lang ako mag-start sa aking paglalaba. So, actually, yung nilalabhan ko lang naman yung sinuot niya nung nakaraang araw. So, talagang hinahandwash ko lang naman kasi isa lang naman yung amo ko. So, kundi lang yung kailangan kong laban. So, hindi ko na kailangan pang gumamit ng washing machine. Kaya yung aming washing machine dito sa may bahay is pang display lang talaga. Aba, pang display, Charles. Since kasi na nagtrabaho ako dito sa amo ko, mag-10 years na ako sa kanya, hindi ko pa talaga nagamit yung washing machine na nakadisplay dyan sa loob ng bahay niya. Kasi nga, mahilig talaga yung mag-send talaga ng mga madudumi yung mga damit o mga sinuot dun sa may laundry shop para sila yung maglaba. So, nag-start lamang ako mag-hand wash ng kanyang mga ginagamit nung nag-close down yung malapit dito sa amin na laundry shop. Pero of course, pinipick up pa rin din yung mga mabigat na mga items na kailangan namin palabhan na pinapalaundryan ng amo ko para hindi na ako mahirapan. Hindi mahirapan. Hindi lang yung damit na sinuot ng amo ko katuloy yung kailangan kong labhan. So kung may mga bitbit siya na mga plastic, pabalik yung mga bag na ginamit niya, kahit ano-ano pa yung mga payong, kailangan ko yung punasan, hugasan o labhan kahit ano pa dyan. Basta kailangan talagang linisan, kailangan mo talagang linisan yun. At talaga kailangan mo pa yan ng katulong gamitan ng mga disinfectant kasi nga takot yan sa mga bakterya na baka daw kasi bitbit yung mga bakterya galing sa labas. Kaya kailangan ko talaga i-disinfect talaga yung lahat ng mga bagay na bitbit niya. So, hindi yan makilan yung amo ko sa mga pagkain niloloto ko kahit anong kakainin niya lang yan. Pero sa mga ganong bagay, as in talaga, super silan talaga yung amo ko. So, mabuti nga na lang ha, sanay naman yung katulong niya sa mga ganong gawain everyday. Pati nga ako mga katulong, parang nahawa na ako sa amo ko kasi kung ano yung mga bitbit ko din sa may labas, sinugasan ko rin. Sino ba naman yung hindi mahahawa sa mga ganung mga bagay kung mga magtitinyas ka ng katrabaho sa kanya? Ay, talaga. So, araw-araw mga katulong, ganun talaga yung ginagawa ng katulong yun. Pero after naman na makapaglaba siya, makapaglinis ng bahay, nakaupo lang naman yan, wala ng trabaho. Kunti lang naman kasi yung kailangan yung gawin yung trabaho kasi nga dalawa naman kami sa loob ng bahay. So, hindi talaga mahihirapan. Yun lang, pagkabalik sa gabi, yun yung marami yung ginagawang trabaho ng katulong nyo kasi nga kailangan ko rin siyang paglutuan ng hapunan niya kasi nga kahit na gabi na yan umuwi talagang dito yung kumakain sa may bahay, ayaw niyang kumain sa labas. Nasanay na kasi since na mag-COVID kasi itinulutuan ko siya araw-araw. Kaya hayan, hanggang sa ngayon, nadala niya. Kaya pagka umalis na yan yung amo ko at natapos ko na yung trabaho ko is kailangan ko talaga magpahinga kasi alam ko kasi pagdating niya sa gabi is marami na naman akong gawin. Kasi mga katulong, kahit sobrang late na yan yung dating ng amo ko sa may bahay, talagang kumakain talaga yan ng dinner niya kahit na mga 10 something na yung dumating ng bahay ng gabi. O, talaga kailangan ko pa talaga yung paglutuan. So, kaya mga katulong, kapag daytime, talagang binabawi ko talaga. So, nag-rest talaga ako ng maigi. Para kinagabihan is meron akong lakas na gawin yung lahat ng trabaho ko. Balakas. Pero sa totoo lang mga katulong, yung amo ko is retired na yan. Pero gusto niya na talaga maghanap ng trabaho na mapagkakitaan. Kaya hayan, nag-tour guide yung amo ko para mayroong kita daw. Kasi nga, sayang naman yung oras niya or panahon niya kapag wala siyang ginagawa. O diba, ang sipag.